welcome po sa ating Plan 40 sa day 18 po na po tayo, and congratulations po sa ating lahat na nakaabot dito, and I'm praying po na lahat po ito ng Plan 40 is matapos natin ng sama-sama. Bago po tayo magsimula, let's pray muna po. Yes po Lord God, maraming salamat po sa araw na to na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa buhay ng mga taong nakikinig sa iyong salita at nakikinig pa lang. And I pray for the word for the day that will speak to our soul to make us better, Lord God, for our everyday lives. And I pray for the wisdom, Lord God, para po sa lahat, para po maintindihan po namin ang iyong salita sa araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so start na po tayo sa ating verse for today. It's Luke 17:3-4. Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. So, ito po ang verse natin for today. Napakagandang mensahe po sa ating Panginoon. Ito po ay nag-i-speak sa atin ng dalawang katangian sa pagiging Kristiyano po. Una po is ang pagiging forgiving. Bakit po tayo dapat maging forgiving? Kasi nga po, hindi po tayo perfect, no? So, walang perfect. So, hindi naman po reason yun na walang perfect, so magkakamali lang tayo lahat. Hindi po ganun. We are trying to be better from our yesterday selves. So, may progress po tayo. At yun po ang gusto ko sanang sabihin, na kung nagkasala man ang mga kapatid natin na in progress pa lamang, is patawarin po natin sila. Huwag po tayo magsawa na tanggapin po sa kanila. Pero ang ginagawa po nilang sins, i-rebuke po natin, or alam natin na disapprove po natin sa ating lahat. Pero dapat po is i-rebuke natin in a helpful way. So, paano po ba ma-rebuke ng a helpful way? Dapat po may politeness or peace. Hindi po dapat ay puro parusa po, no? Kasi po wala po tayong karapatan magparusa sa kapatid po natin. Yun po yung una nating point, maging forgiving po. And yung second point po natin is magkaroon ng humility. Bakit naman po nasabi yun? Kasi po wala pong nakakaangat kay Lord, which is the only perfect being sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Diyos. At tayo nga po pinatawag niya po na paulit-ulit. So ako po, tayo pong lahat, sinners po tayo, wala pong nakakaangat sa ating lahat. Yung po isipin natin, maging mapagkumbaba po tayo. Kaya po pag nakagawa po ng kasalanan ng ating mga kapatid is patawarin po natin. Hindi man po agad, pero itry po natin, pilitin po natin na i-forgive them. Kasi nga po sabi dito, kahit na 7 beses sa isang araw, kung totoo po siya nagre-repent, is kailangan po nating patawarin. Tapos po, magkaroon po tayo ng consideration. Tapos, kasi po yung command na to ay comforting po, no? Kasi po nakatali po talaga tayo sa sin. Sa sulat po sa 1 John verse 5 to 18, no? So yan po na it could take a while talaga to find the freedom per arm holds a bit. So para po nakanote dito na i-discipline po natin sa mga nagre-repent ng tama. So, yun po yung maging matutunan po natin na wala nakakaangat and walang perfect. So dapat po tayong maging forgiving sa isa't isa para po ang buhay po natin ay peaceful. I-rebuke lang po natin yung ginagawa nila. Huwag po nating isipin na okay lang yan na magkamali ka. Hindi po okay yun, no? Pero ang mas hindi okay is hindi ka po mag-repent, no? Kumbaga, i-gaslight mo yung sarili mo na ay, okay to. Ipa-forgive ako. Hindi po ganun, no? Dapat po, ay, nagkasala ako. I will be better. I will be better. Nakakaya naman sa mga nagpo-forgive sa akin, no? Ayun po yung verse natin. Napakaganda po for today. Nawa po ay maintindihan po natin lahat, maisa puso po natin lahat. Alam po hindi po madaling magpatawad, lalo na po sa mga nagkasal sa atin. Magkakaiba man po ng weight or ng
laki ng kasalanan sa atin is no matter what, mas malaki pa yung kasalanan natin kay Lord God. Tapos po tayo pinapatawad. What more na tayo po na servant lang and we are nothing more than a sinners. So, mga sinners dapat nagtutulungan yan para umangat sa pagiging status nila na sinner na ay, dati ganito ako mag-sin 100%. Ngayon, in God's grace, bumababa, nag-i-improve, bumabawas dahil nire-rebuke ng mga tao nakapaligid sa atin. Ayun lamang po, ating word for the day. So, let's pray na po. Yes, Lord God, maraming salamat po sa araw na to, sa araw po na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa word ninyo po na napakaganda po na maging pagpatawad po tulad po ng papatawad niyo po sa amin, Lord God. And I pray for everybody listening to this word, Lord God, na you give them strength and give them wisdom para po matapos po yung plan 14 na to na ano po namin hindi po madali. Ito po, Lord God, pero hindi po kami magkakaroon ng konting pagsusuko or susuko po. Hindi po kami magkakaroon ng kahit konting chance na sumuko, Lord God. And I pray po na kayo po sumama sa buhay ng bawat isa na nakikinig po sa inyong salita ngayon po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.